Isang napakainit na hapon. Amoy usok, amoy panis na pagkain, amoy bulok na plastik ang paligid. Sa tabi ng tambakan ng basura sa isang bayan sa Mindanao, may 3 batang lalaki ang nagtagpo, hindi dahil sa laro, kundi dahil sa gutom. Si Mario, 14 na taong gulang, ay nakayupo, nakahalukip-kip at pinagpapawisan habang sinisilip ang mga nakakalat na plastik. Tila ba sanay na siyang maghanap ng kahit ano, bote, lata, papel o plastik, basta may pwedeng ipagbili sa junk shop. Si Toti, halos kasing edad niya, ay mabilis kumilos, nakangisi kahit may bahid ng alikabok ang mukha. Palagi itong nagbibiro kahit sa gitna ng gutom. At si Berto, 10 taong gulang lamang, ay payat na payat, may bakas ng pawis at alikabok sa noo, ngunit malinaw ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Habang nagkakalkal, bigla silang 3 napatingin sa iisang bagay, isang plastik ng tinapay na may natitirang 2 piraso. Agad na sinunggaban ni Mario ang plastik. Sa akin to, ako ang unang nakakita, madiin niyang wika, halatang sabik. Ngunit sumabat si Toti at hinila ang kabilang dulo. Akin to, Mario, kita mo, ako ang unang yumuko. Hindi balik ni Mario, mahigpit ang hawak. Habang nag-aagawan ng 2, mabilis na tumakbo si Berto at kinuha ang plastik mula sa ilalim. Mga kuya, ako na lang. Gutom na ako. Halos umiiyak niyang sigaw. Napahinto sina Mario at Toti, parehong hingal at pawisan. Natahimik silang 3. Tumitig si Mario kay Berto, kita ang lungkot sa mga mata. Alam mo Toti, wika ni Mario, mababa ang boses. Pwede naman siguro nating hatiin. Kung mag-aaway pa tayo, lalo tayong magugutom. Ha? Umirap si Toti pero napangiti rin. E paano kung mas maliit ang parte ko? Alam mo naman, malakas ako kumain, napatawa si Mario kahit papaano. Hindi naman sa laki, Toti. Ang mahalaga pantay-pantay, walang madamot sa atin. Dahan-dahang binuksan ni Mario ang plastik. Isa-isa niyang pinilas ang tinapay at iniabot sa 2. Habang umunguya, nagbuntong hininga si Berto. Salamat mga kuya, kahit papaano, may laman at yan ko. Huwag ka mag-alala, sagot ni Mario. Seryoso ang tono. Habang magkasama tayo, hindi ka magugutom. Ako ang bahala. Tumingin si Toti kay Mario at biglang tumawa. Hoy, parang tatay ka na Mario. Masyado kang seryoso, para kang laging nabiisip ng problema. Bahagyang kumunot ang noo ni Mario. Kasi kailangan, Toti, kung hindi ako mag-iisip, saan tayo pupulutin? Gusto kong makalabas sa ganitong buhay. Ayoko ng ganitong klaseng pamumuhay habang buhay. Umiling si Toti, ngumisi. Ano ngayon kung mahirap? Basta't magkasama tayo, ayos lang. Tsaka huwag kang masyadong seryoso, baka tumanda ka agad. Nagkatawanan sila kahit gutom. Samantala, nakatingin si Berto sa langit, tila may iniisip. Mga kuya, mahina niyang sabi, iniisip ko lang, paano kaya kung may ibang mundo para sa atin? Yung hindi tayo naghahalukay sa basura, yung may sariling bahay tayo, yung kumakain tayo ng kanin at ulam araw-araw. Napatingin sa kanya ang 2. Berto, puro ka pantasya, sabi ni Toti. Nangingisi. Parang lagi kang nananaginip. Pero hindi tumigil si Berto. Hindi pa naginip yun kuya. Totoo yun. Alam kong darating ang araw. Magkakaroon din tayo ng magandang buhay. Siguro, may paraan. Tahimik si Mario sandali. Nakatitig kay Berto. Sa loob-loob niya, may kirot. Alam niyang tama si Berto. Ngunit paano nga ba mangyayari iyon? Mario, tanong ni Toti, habang naglalaro ng bote sa paanan, ano ba plano mo sa buhay? Lagi kitang nakikitang nag-iisip. Ano bang iniisip mo? Huminga ng malalim si Mario. Plano ko? Simple lang. Gusto kong makaalis dito. Gusto kong makahanap ng trabaho, kahit anong trabaho, basta't makalayo sa tambakan. Gusto kong magkaroon ng bahay. Ayokong habang buhay ay naghahalukay sa basura. Napayuko si Berto, hawak ang maliit na piraso ng tinapay. Kuya Mario, sana kasama ako sa pangarap mo. Siyempre naman Berto,
Mabilis na sagot ni Mario. Hindi kita iiwan. Biglang sumabat si Toti. Nakangiti. Ako? Hindi ba ako kasali? Napangitiring si Mario. Kasama ka rin, syempre, kahit palaging pasaway. Nagtawanan sila, ngunit sa ilalim ng tawa, may halong lungkot. Sa gitna ng tawanan, sumeryoso muli si Mario. Pero minsan, naiisip ko, bakit ganito ang buhay natin? Bakit may mga taong sagana sa pagkain, pero tayo, nagtatalo pa sa isang plastik ng tinapay? Tumahimik sila. Si Toti ay biglang hindi makangiti. Alam mo, Mario, minsan naiinggit din ako sa mga batang nakikita ko sa jeep. May baong biskwit at soft drinks. Tayo, ayos na may makuha pang bote o papel sa tambakan. Pero kahit ganun, masaya pa rin ako na may kasama ako. Kung ako lang mag-isa, baka sumuko na ako. Napatingin si Mario kay Toti. Mumiti siya, bagaman may lungkot. Salamat, Toti. Kahit anong hirap, binibigyan mo pa rin kami ng lakas. Sumingit si Berto, masigla ang tono. Ako iniisip ko lang lagi na darating ang araw, may tutulong sa atin. Baka may milagro. O baka may kaibigan tayong hindi natin inaasahan. Habang papalubog ang araw, naupo silang tatlo sa gilid ng tambakan. Pinapanood ang langit na unti-unting nagiging kulay kahel. Gutom pa rin sila, pawisan at marumi. Ngunit may kakaibang init sa kanilang samahan. Simula ngayon, wika ni Mario, nakatitig sa malayo. Hindi na tayo mag-aaway sa pagkain, pantay-pantay tayo. Magkakasama tayo sa hirap at gutom. At balang araw, makakaalis din tayo dito. Tumangor si Toti. At sa araw na iyon, ako ang bibili ng pinakamalaking litson. Naghalakhakan silang tatlo. Ngunit si Berto, na natiling nakatingin sa langit na may ngiti sa labi. Darating talaga ang araw na yon. Alam ko, ramdam ko, hindi tayo tatandang basurero. At sa gitna ng tambakan ng basura, sa ilalim ng papalubog na araw, nagsimula ang kwento ng tatlong batang lansangan na sa kabila ng gutom at hirap ay natutong magbahagi, magtawa at mangarap. Isang umaga, si Mario ang unang nabising. Hawak niya ang lumang sako habang tahimik na minamasdan ang dalawang kasama. Si Toti ay nakatihaya, nakanganga at humihilik ng mahina, wari walang pakialam sa mundo. Samantala, si Berto naman ay mahimbing pa rin ang tulog. Ngunit gumagalaw ang kanyang mga paa na para bang tumatakbo sa panaginip. Hoy, gising na kayo, wika ni Mario. Naalala niyo ba nung nakaraang taon, umakyat tayo sa bundok at ang dami nating nakuha na kaimito? Pero kinain lang natin lahat. Nakita ko pa si kahapon na may nagbebenta na ng kaimito. Naisip ko lang, bakit hindi tayo umakyat ulit? Kukuha tayo ng kaimito, tapos ibebenta natin para may pera tayo. Inat si Toti, sabay hikab. Bundok? Aba, gusto ko yan. Sige, na-miss ko na ring umakyat doon. Mas mabuti pa yon kaysa mga lakal ng basura. Napadilat si Berto, mabilis na tumayo. Kuya, tara na agad. Ang dami nating nakuha roon noon, di ba? At ang tamis pa ng kaimito doon. Mumiti si Mario at tumayo, sabay pasabit ng sako sa balikat. Kung ganon, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Mas marami tayong makukuha kung maaga tayo makarating. Tara na, at baka maunahan pa tayo. Naglakad silang tatlo paakyat. Habang umaakyat, napansin nila ang hangin. Malamig, sariwa, walang amoy ng tambakan. Amoy lupa, amoy mga puno. Paminsan-minsan lang silang nakakapunta sa bundok. Kaya tuwing makarating sila rito, para bang lumuluwag ang dibdib nila at nakakahinga ng mas malalim. Alam nyo, sabi ni Toti, humihingal. Pag ako naging mayor, magpapatayo ako ng hagdang paakyat dito para hindi nakakapagod. Umirap si Mario. Mayor agad? Baka nga municipal janitor lang kaya mo. Nagtawanan silang tatlo, kahit pawisan at gutom. Sa tuktok, sinalubong sila ng mga puno ng kaimito. Makakapalang dahon at naglalaglag ng mga hinog na prutas. Akin ang pinakamalaki, sigaw ni Toti, sabay akyat. Berto, ikaw dito sa baba. Saluhin mo yung ibabato niya, utos ni Mario. Habang abala sila,
biglang may narinig na kaluskos mula sa mga sanga. Malakas, parang may mabigat na tumatalon. "Kuya!" bulong ni Berto, nakahawak sa braso ni Mario. Mula sa dahon, lumitaw ang isang unggoy. Hindi ordinaryo, puting-puti ang balahibo. Payat, ngunit matalim ang mata. Tahimik lang itong nakatitig sa kanila. "Ano to?" tanong ni Toti, nakapulupot pa sa sanga. "Puting unggoy?" Dahan-dahan, lumapit si Mario. Napansin niyang nakatingin ang hayop sa bag na dala niya. Binuksan niya ito at inilabas ang natitirang piraso ng tinapay. "Gutom ka rin, no?" mahina niyang sabi. "Sige, sayo na to." Inabot niya ang tinapay. Bumaba ang unggoy, maingat na kinuha mula sa kamay ni Mario. Saka umupo at kumain ng payapa. Parang napako si Berto sa kinatatayuan. "Kuya, parang tao siya kung kumain." Tumango si Mario at hindi siya magulo. Tahimik lang siya. Si Toti ay nagkibit balikat. "Mas maayos pa nga siya kumain kesa sa akin eh." Nagtawanan sila. Ngunit may halong gulat at tuwa. Nang pababa sila ng bundok, hindi na umalis papalayo ang unggoy. Sumusulod ito, minsan sa sanga, minsan sa lupa. "Kuya, bakit kaya sumusunod siya?" tanong ni Berto. "Siguro kasi pinakain natin," sagot ni Mario. "Baka gusto niya tayong samahan." Kinamot ni Toti ang kanyang batok. "Nako, lagot tayo. Baka sabihin ng mga tanyod, nang huli tayo ng unggoy. Bawal to." Ngunit si Berto ay nakangiti. "Pero mabait siya, kuya. Ramdam ko. Parang naiintindihan niya tayo." Napatingin si Mario sa hayop. Totoo, iba ang titig nito. Hindi basta hayop na gutom. May lalim, parang sinasabi niya na, hindi kayo nag-iisa. Sa gabi, nakapalibot sila sa maliit na apoy. Habang kumakain ng ilang kaimito, nagsalita si Toti. "Mario, anong gagawin natin sa unggoy neto? Hindi naman pwedeng lagi siyang nakasunod." Tahimik na tumitig si Mario sa apoy. "Hayaan muna natin. Hanggat hindi siya nakakasama sa atin, okay lang." "Kuya," sabad ni Berto, kumikislap ang mata. "Pwede ba nating siyang ituring na kapatid? Kasi parang hindi na tayo 3 lang. Parang 4 na tayo." Sandaling natahimik si Mario. Ramdam niya ang kasabikan ni Berto. At kahit siya, may kakaibang ginhawa. "Sige, pero atin-atin lang to. Walang ibang dapat makaalam." Ngumisi si Toti. "Kapatid daw? Kung kapatid siya, sana matuto rin siyang maghanap ng pagkain para hindi ako palaging gutom." Nagtawanan silang 3. Sa gilid ng apoy, nakaupo ang puting unggoy, nakatitig sa kanila. At kung pagmamasdan ito, ay parang nakangiti rin. At doon nagsimula ang kakaibang samahan, 3 batang lansangan, at isang unggoy mula sa gubat na parang itinadhana para maging kanilang kasama. Pagkalipas ng ilang araw, mula nang sumama sa kanila ang puting unggoy, tila nasanay na sina Mario, Toti at Berto na may kakaibang kasama. Lagi itong sumusunod, minsan nasa sanga, minsan nasa tabi nila. Tahimik lang, ngunit laging nakamasid. Isang gabi, kakakatulog lang ng 3 sa banig na gawa sa pinagtagpi-tagping sako, nang biglang may kaluskos sa dilim. Napaupo si Mario at kinapa ang kahoy na nakahanda sa gilid. "Toti, Berto, gising, may gumagalaw sa labas." Nagmulat si Berto at agad kumabit sa braso ni Mario. Si Toti, pupumas-pumas pa ngunit bumangon. "Hay nako, baka pusang gala lang yan," sabi niya kahit may kaba sa tinig. Paglabas nila, bumungad ang puting unggoy. May nakasabit na malaking sako sa balikat, halos kasing laki ng katawan. Inilapad niya iyon sa harap nila at umupo, tila ipinagmamalaki ang dala. "Ano yang dala mo? Kokoy?" tanong ni Mario. "Kokoy?" gulat si Toti. "Sino si Kokoy?" Ngumiti si Berto. "Pangalan niya. Bagay, di ba? Maputi siya pero makulit din. Kokoy na lang." Natawa si Toti. "Ayos, Kokoy. Bagay nga." Uayan tumingin agad nung tinawag. Dahan-dahang biyuksan ni Mario ang sako. Nanlaki ang mata nila. "Tinapay at prutas," sigaw ni Toti. Puno ang sako ng pandesal, munay, saging at mangga. "Grabe," bulong ni Mario. "Saan mo kinuha to, Kokoy?" Tahimik lang ang unggoy, nakatitig na para bang sinasabing, "Para sa inyo ito." Naluha si Berto.
hawak ang pandesal. Kuya, parang milagro. Gutom na gutom tayo kanina. Tapos biglang dumating si Kokoy, dala-dala ito. Huwag na nating tanungin. Sagot ni Toti, sabay kagat. Ang mahalaga, busog tayo ngayong gabi. Habang kimakain, napansin ni Berto ang ilang batang lansangan na natutulog malapit. Payat, marumi at tiyak na gutom. Kuya, bigyan din natin sila. Hindi natin mauubos lahat. Sandaling nag-isip si Mario, saka tumango. Tama ka, Berto. Hindi tayo dapat makasarili. Isa-isa nilang inilapag ang tinapay sa tabi ng natutulog na mga bata. Walang nagising, pero alam nilang paggising na mga ito, may ngiti. Mas masarap kumain kapag may ibang busog din, ani Mario. Sa gilid, pila nakangiti si Kokoy, masayang nagmamasid. Makalipas ang ilang gabi, muling lumapit si Kokoy, ngunit hindi pagkain ang daladala. Sa balikat niya, isang malaking bag na kulay itim. Marahan niya itong inihapag sa harap ng tatlo, saka umupo. Nakatitig kay Mario na para bang nagsasabing, "Buksan mo." "Kuya, ano na naman to?" Tanong ni Berto, halatang sabit pero kinakabahan. Binuksan ni Mario ang bag, halos mapaatras siya. "Pera! Diyos ko, puro pera!" Siksik ang bag ng tig-1,500 piso. Amoy tinta, parang bagong imprenta. Napaawang ang bibig ni Toti. "Kuya, parang milyon to." Pinilit ni Mario na kumalma, bagaman nanginginig ang kamay. "Oo, baka higit 1,000,000. Habang sinusuri nila, may napansin si Berto na sobre sa gilid. Binasa niya, Vice Mayor earning. Bulalas niya, nanlalaki ang mata. Biglang natahimik sila. "Lagot," sabi ni Toti. "Kung galing to sa opisina niya, siguradong hinahanap na to. Paano kung tayo ang mapagbintangan?" Lumunok si Berto. "Kuya, ibabalik pa natin?" Tahimik si Mario, nakayuko. Sa wakas, bumuntong hininga siya. "Kung ibabalik natin, babalik lang sa bulsa ng kurakot na opisyal. Pero kung gagamitin natin, mapapakain natin ang mga gutom at matutulungan pa natin sila. Mas mabuti ng mapakinabangan ng mahihirap kaysa manatili sa kamay ng ganid." Nagulat si Toti. "Delikado, kuya. Handa akong sumugal," sagot ni Mario, matatag. "Hindi para yumaman tayo, kundi para naman maranasan ng mga katulad nating mahihirap na makatikim ng ginhawa, makaramdam ng saya, at makalimot man lang kahit sandali sa hirap ng buhay." Napatinginan sina Toti at Berto. Sa huli, mumiti si Berto. "Sige kuya, gawin natin. ... Kinabukasan, hindi lang sila ang pumunta sa Mang Inasal. Inimbitahan nila ang ilang batang lansangan na matagal na nilang kasama sa gutom at hirap. Sama-sama silang pumasok sa kainan at parang piyesta ang eksena. Mga mangkok ng sabaw, kanin na walang katapusan, malamig na soft drinks at manok na bawat isa'y may sarili. "Uy, Toti!" sigaw ng isang bata. "Pang-11 kanin mo na yan." Tawanan ang lahat. Si Toti, hawak ang tiyan na pahalakhak. "Libre naman, di ba? Sulitin na natin habang meron." Tahimik na pinagmamasdan ni Mario ang lahat. Sa loob-loob niya, ngayon ko lang nakita na sabay-sabay na busog ang mga batang ito. "Kuya," bulong ni Berto, ngumumuya pa. "Ang sarap pala kapag hindi lang tayo ang masaya." Tumango si Mario at pinisil ang balikat niya. Ganito dapat. Pagkatapos kumain, nasilaw sila sa liwanag ng perya. "Kuya Mario, Ferris wheel tayo?" sigaw ni Berto. Mumiti si Mario. "Sige, subukan natin. Pero lahat tayo ha." Isinama nila ang ibang bata. Pabatch ang pagsakay. Si Berto, nakadunaw sa tuktok, halos maluha. "Kuya, ang ganda pala sa itaas, parang kaya ko ulit mangarap." Inakbayan siya ni Mario. "Hindi lang pangarap, gagawin nating totoo." Si Toti, sa kabilang upuan, halos mahilo. "Kuya, bababa na ako." Pagkababa, bumili sila ng candy, lobo at mga laruan. Si Berto, hawak ang kotse-kotse, sabik na sabik. "Kuya, parang normal na bata ako, hindi na parang taga-kalye." Wika ni Berto habang hawak ang laruang kotse.
Normal? Gumisi si Mario. Sino bang nagsabing normal ka? Abnormal ka nga eh. Nagtawanan silang lahat. Halos hindi mapigilan ang halakhak. At si Berto namay, nagkunwaring nagtampo pero hindi maitago ang ngiti sa labi. Pagsapit ng gabi, bitbit ni Mario ang ilang sobre ng pera. Magkakasama silang naglakad sa makipot na eskinita ng barong-barong. Isa-isang iniwan ng sobre sa mga pintuan ng kilala nilang nangangailangan. Para kay Aling Rosa, may sakit na anak, sabi ni Mario. Para kay Mang Doro, walang trabaho, dagdag ni Toti. Para sa pamilyang katabi ng estero, pambili ng bigas, hirit ni Berto. Tahimik silang kumilos, kumatok ng marahan, iniwan ng sobre, saka mabilis na umalis. Ilang sandali, may manasigaw ng gulat at tuwa. Pera, may nag-iwan ng pera. Salamat, salamat. Nagkatinginan silang tatlo at sabay nang umiti. Sa tabi nila, sumutsot si Kokoy, tila natutuwa rin. Pagkatapos ng ilang araw, nagpasya silang kumuha ng isang simpleng inuupahang silid. Maliit lamang ngunit may bubong at dingding at higit sa lahat, ligtas at tahimik. Sa wakas, hindi na sila matutulog sa ilalim ng tulay o sa gilid ng kalsada. Nagkasundo silang tatlo na huwag magpahalata. Kahit na may hawak silang pera, kailangan nilang magpanggap na tulad pa rin ng dati para hindi sila mapagdudahan o mapansin ng iba. Sa unang gabi nila sa bagong silid, magkakatabi silang nahiga sa banig. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang ihip ng hangin na dumaraan sa bintana. Kuya, bulong ni Berto, nakatitig sa kisame. Sana hindi na matapos to. Sumagot si Mario, mababa ngunit matatag. Habang magkasama tayo, ipagpapatuloy natin to. Si Toti nakapikit ngunit nakangiti. May sarili na tayong tahanan. Hindi man malaki, sapat na para maging masaya tayo araw-araw. Sa gilid, marahang umuungol si Kokoy. Tila tunog ng pagsang-ayon at kasiyahan. At doon nila naramdaman, nagbago na ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na sila tatlong batang lansangan lamang. May kaagapay na silang nilalang at may bagong layunin, busugin ang mga gutom at sintihin ang pag-asa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog sina Mario, Toti at Berto, muling nawala si Kokoy. Tahimik itong tumalon mula sa kanilang inuupahang bahay at naglaho sa dilim. Sanay na sila na umaalis ito nang hindi nagpapaalam, pero laging bumabalik na may dalang kakaiba. Kinabukasan, paggising nila, nadatna nila si Kokoy na nakaupo sa may pinto. Nakasalampak ang isang malaking bag sa kanyang tabi, mas malaki pa kaysa mga nauna nitong dala. Ang mga mata niya nakatitig kay Mario para bang nagsasabi muling, buksan mo na. Kuya, bulong ni Berto, halos hindi makalapit. Ang laki ng dala ni Kokoy ngayon. Baka mas malaki pa sa huli. Si Toti naman, nagkakamot ng batok, pilit na tinatago ang kaba. Ewan ko na lang, pero kung mas malaki to, baka sunod na tayong habulin ng buong kapulisan. Puro delikado na ginagawa ng unggoy na to. Dahan-dahang lumapit si Mario. Hinawakan niya ang bag at binuksan. Nang bumungad ang laman, halos mapaatras siya. Pera na naman, Diyos ko, mahina niyang bulong. Nanlaki rin ang mata ni na Toti at Berto. Bungkus-bungkos ng tig-1,500 piso ang nakasalansan. Hindi lang libo. Hindi lang daan-daan libo, milyon. Kuya, pautal-utal na sabi ni Berto. Ilang bilyon kaya to? Habang iniisa-isa ni Mario ang mga nakapaloob, may napansin siyang sobre. Nakalagay dito, malinis na sulat kamay. 5 milyon, Mayor Cardo. Biglang natahimik ang tatlo. Para bang natuyo ang kanilang lalamunan. 5 milyon? Halos pasigaw ni Toti, sabay takip ng bibig para hindi marinig ng kapitbahay. At galing pa kay Mayor Cardo? Aba labot na to, kuya. Kung hinahanap na ng Vice Mayor yung pera nung nakaraan, mas lalo na to. Mayor na mismo ang kalaban nating ngayon. Lumunok si Berto. Kuya, ibabalik ba natin to? Tahimik si Mario. Pinagmasdan niya ang bag ng pera. Pagkatapos ay ang mga kapatid niyang halatang nanginginig sa kaba.
Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Kung ibabalik natin, alam niyo kung saan pupunta to. Sa bulsa ng sakim na mayor. Tapos ang mga bata sa lansangan, magugutom ulit. Ang mga nanay, wala pa ring pambili ng gamot. Ang mga bahay ng mga kabaryo natin, sira pa rin ang bubong. Pero kuya, sabat ni Toti, paano kung mahuli na tayo? Hindi ito maliit na bagay. 5 milyon to. Siguradong ipapahanap to ni Mayor, pati na ng mga pulis. Wala tayong laban kung mahuli tayo. Delikado oo, sagot ni Mario, matatag ang tinig. Pero isipin nyo naman, pera rin to ng taong bayan na ninakaw ng mga ganid. Ilang bata na ang natutulog na walang laman ang tiyan. Ilang pamilya ang walang bigas bukas. Anong mas mabigat, Toti? Ang takot natin o ang sikmura ng mga kapatid natin sa lansangan? Tahimik silang tatlo. Sa huli, napayuko si Toti. Tapos ngumiti ng pilit. Kung ganyan ang iniisip mo kuya, wala na akong magagawa. Kasama ako rito. Ngumiti rin si Berto, puno ng pag-asa. Sige kuya, gawin natin. Para sa kanila. Kinagabihan, nakalatan ang pera sa kanilang mesa. Hindi na sila kumain muna, abala sa pag-aayos ng mga sobre. Para kay Aling Rosa, sabi ni Mario, isinuksok ang tig-5,000 para sa anak niyang lagi na lang nilalagnat. Pambili ng gamot at gatas. Para kay Mang Doro, dagdag ni Toti, nagsusulat ng pangalan. Baka pwede niya itong gawing puhunan para makapagbenta ulit ng gulay. Para sa pamilyang nakatira sa estero, hirit ni Berto, pambili nila ng bigas. Lagi na lang silang umaasa sa pira-pira. Isang gabi, naglakad silang tatlo kasama si Kokoy sa makipot na eskinita. Tahimik, walang ingay kundi ang kanilang mga yabad. Isa-isang iniwan ang mga sobre sa mga pintuan ng kilala nilang nangangailangan. Kumatok ka ng marahan, Berto, bilin ni Mario. Pagkatapos takbo agad tayo. Kumatok si Berto, iniwan ang sobre, tapos sabay-sabay silang nagmamadaling lumayo. Ilang saglit lang, may maririnig na sigaw. Salamat, may nag-iwan na naman ng pera. Biyaya ng gabi, Diyos ko may gatas ng anak ko. Nagkatinginan silang tatlo, sabay ngumiti. Sa tabi nila, sumutsot si Kokoy para bang nakikisaya rin. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. May misteryosong nagbigay ng pera kagabi. Pinawag nila itong biyaya ng gabi. Isang gabi, habang kumakain sila, biglang tumayo si Kokoy. Hindi ito tumingin sa kanila, basta na lang naglakad at tumalon palabas ng bintana. Kuya, bulong ni Berto, saan na naman pupunta si Kokoy? Hayaan mo siya, sagot ni Mario. Babalik din yon. Makalipas ang ilang oras, bumalik na si Kokoy. Pero hindi lang isa ang dala niyang bag, kundi dalawa. Ang isa, puno ng alahas, hikaw, singsing, kwintas na umikislap. Ang isa naman, mga folder at papeles. Nanlaki ang mata ni Toti. Aba, ang unggoy na to, big time magnanakaw. Natawa si Berto, halos malaglag ang hawak na alahas. Grabe, Kokoy, mas matindi ka pa sa tao. Binuksan ni Mario ang bag ng mga papel. Doon bumungad ang mga kontrata, listahan ng pangalan, ay tala ng hatian. Kuya, nanginginig ang boses ni Berto. Ibig sabihin, hindi lang pera ang dinadala niya, ebidensya to. Lagot tayo niyan, sabi ni Toti, hawak ang ulo. Hindi lang mayor at vice mayor ang kalaban natin, pati sindikato. Tahimik si Mario, pinagmamasdan ang mga dokumento. Oo, delikado, pero isipin nyo, ito na ang susi. Hindi lang basta magnanakaw si mayor at vice mayor, kasabwat nila ang sindikato. Sa kanilang silid, nakalatag ang mga papel sa sahig. Nakatutok ang ilaw ng lampara habang isa-isang binabasa ni Mario ang mga nilalaman. Tignan niyo to, sabi niya. Kontrata para sa kalsada sa kabilang baryo. Nakalagay dito. Fully paid. Pero hanggang ngayon, putik pa rin ang daan. Ibig sabihin, kinurakot ang pondo. Aba, singit ni Toti, hawak ang isa pang folder. Eto naman, listahan ng pasugalan, may hatian, Mayor Cardo, Vice Mayor Erning, at tong isang may alias na Tigre. Malamang sindikato to. Napatakip ng bibig si Berto. Kaya pala kahit ilang beses na may reklamo tungkol sa pasugalan, walang nangyayari kasi lahat sila sabwat. Tahimik si Mario, mariin ang tingin sa papel. Ito ang dahilan kung bakit gutom ang mga tao.
Ang mga proyekto, papel lang. Ang pera napupunta sa kanila. Lahat sila nagsabwatan. Nagkatinginan silang tatlo. Kita ang takot, ngunit higit doon ang apoy sa kanilang mga mata. Kuya, mahinang sabi ni Berto, anong gagawin natin sa mga papel na to? Hindi pa ngayon, sagot ni Mario. Pero darating ang tamang oras. Hawat natin ang paputuhanan. At kapag inilabas natin to, hindi lang isa o dalawa ang babagsak. Buong sindikato nila. E paano kung malaman nila na tayo ang may hawak? Tanong ni Toti. Baka ipahuli tayo. Umiti si Mario kahit halatang mabigat ang dibdib. Handa akong sumugal. Hindi lang ito laban para sa atin. Laban ito para sa lahat ng mahihirap na matagal lang inaapi. Sa gabing iyon, mahaba ang kanilang naging usapan. Natutulog na ang buong bayan, pero sila gising pa rin. Sa gitna ng kanilang maliit na silid, nakakalat ang mga sobre ng pera at mga dokumento. Kuya, bulong ni Berto. Natatakot ako, pero masaya rin ako kasi alam kong may ginagawa tayong tama. Tumango si Mario. Tama ka, Berto. Natatakot din ako, pero mas masama ang manatiling tahimik habang nilulunod ng kasakiman ang bayan. Napakamot ng ulo si Toti, pero ngumisi rin. E di sige, kung laban ang gusto mo, kuya, laban din ako. Pero kapag nahuli tayo, ipapakain ko si Kokey sa kanila. Nagtawanan silang tatlo, pati si Berto. Kahit may kaba, sa gilid mumumuya ng saging si Kokoy, nakangiti, para bang sinasabi, hindi kayo nag-iisa. At doon nila naramdaman. Hindi na lang sila tatlong batang lansangan. Sila na ngayon ang may hawak ng isang lihim na kayang magpabagsak sa mga halimaw ng katiwalian. Sa isang malawak na silid sa loob ng mansyon, nakaupo ang pinuno ng sindikato. Mabigat ang mukha, parang sasabog sa galit. Sa harap niya, nakalatan ang ilang papel at larawan ng mga nawawalang alahas. Mga kwintas, singsing at hikaw na milyon ang halaga. Hindi ito biro, sigaw niya, sabay hampas ng kamao sa mesa. Isang bag ng alahas at mga dokumento ang nawala. At hanggang ngayon, wala pa kayong mahanap. Tahimik ang mga tauhan, nakatumo. Isa ang naglakas loob magsalita. Boss, baka may kalabang sindikato. Walang ibang makakagawa nito kung hindi may organisadong grupo rin. Naningkit ang mga mata ng pinuno. O may kalaban, gusto kong malaman kung sino. Magpakalat kayo ng tao. Bantayan ang mga kalsada, ang palengke, pati ang mga barong-barong. Hindi pwedeng mawala sa atin to. Tumango ang lahat, nanginimig sa kaba. Ang utos ng boss ay parang batas at kapag pumalpak ka, buhay mo ang kapalit. Kinabukasan sa baryong malapit sa tambakan ng basura, may mga bulong-bulungan. Ang dami na namang nakatanggap ng sobre kagabi, sabi ni Aling Rosa habang nakikipag-usap sa kapitbahay. Hindi ko alam kung sino ang nag-iiwan pero parang himala. May pambili na ako ng gamot ng anak ko. Oo nga, sagot ng matandang lalaki. May nag-iwan din sa pintuan namin, 5,000. Para bang may anghel na dumadaan tuwing gabi. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa gilid ng tindahan, nakikinig ang isang lalaking na kilala bilang nagtatrabaho sa mga politiko. Napakunot ang noon niya. Kung totoo yan, bulong niya sa sarili. Ibig sabihin may taong may hawak ng milyon-milyon dito sa baryo. At imbes na dalhin sa mga otoridad, pinamimigay lang. Baka ito na yung perang nawawala kina mayor at sa sindikato. Kinagabihan, nagtungo siya sa opisina ni Mayor Cardo. Tahimik siyang pumasok, halos hindi makahinga sa kaba. Mayor, wika niya, nakayuko. May sasabihin ako. Narinig ko sa baryo, ilang gabi nang nangyari, may mga nag-iiwan ng sobre ng pera sa mga pintuan ng mahihirap. Hindi ko alam kung sino pero palagay ko, sila yung may hawak ng perang nawawala. Nabigla si Mayor Cardo, napasandal sa upuan. Mga nag-iiwan ng pera? Sa baryo malapit sa tambakan? Opo, Mayor, sabot ng lalaki. Basta po tuwing umaga, may nagigising na may sobre sa pintuan. Lahat masaya. Pero imposible pong galing lang sa kabutihan ng loob. Malamang yon ang perang ninakaw sa inyo. Nagkatinginan ang mga kasama ni Mayor. Ang ilan ay kasama sa sindikato at ilang pulis na tauhan niya.
Kung totoo ang sabi mo, mariing wika ng mayor, ibig sabihin nasa baryo ang mga traidor na yon. Pero hindi ako papayag na pagtawanan tayo. Hanapin mo sila. Kahit sino, kahit saan, gusto ko silang makita. Samantala, sa maliit na inuupahang bahay ni na Mario, Toti at Berto, tahimik silang kumakain. Hindi nila alam na sa labas, may mga matang nakamasid na. Kuya, bulong ni Berto, parang dumadami ang nakakarinig tungkol sa mga sobre na iniiwan natin. Baka magduda na ang iba. Sumeryoso ang mukha ni Mario. Alam ko, Berto, at yon ang kinatatakutan ko. Kapag nalaman nilang may misteryosong nagbibigay, siguradong hahanapin nila. At kapag nahuli tayo, tapos na tayo. Kuya, sabat ni Toti, nag-aalala. Hindi ba't mas delikado malaman nilang pera ng mayor at sindikato ang hawak natin? Siguradong ipapapatay tayo nun. Huminga ng malalim si Mario. Kita sa mga mata niya ang bigat ng iniisip. Alam kong delikado, pero hindi ko rin kayang tumigil. Kapag naalala ko ang mga batang natutulog sa kalsada, ang mga nanay na walang gatas para sa anak, para bang mas mabigat ang konsensya kaysa sa takot. Tahimik silang tatlo. Tanging si Kokoy lang ang ngumunguya ng saging, parang walang pakialam. Kuya, mahina ang tinig ni Berto, halos pabulong. Kung mahuli tayo, anong mangyayari sa atin? Tinitigan ni Mario ang kapatid, saka ngumiti ng payapa, kahit halatang may kaba. Kung nahuli tayo, Berto, hindi natin kontrolado yon. Pero bago pa man mangyari, ang mahalaga, nakatulong tayo. At kahit sandali, naramdaman ng mga tao kung paano ang busog at may pag-asa. Napatamo si Toti, pilit na pinapawi ang kaba. Kung ganon, bahala na. Basta sama-sama tayo. Basta sama-sama, tugon ni Mario. Habang mahimbing ang buong baryo, nagsimula na ring mag-ikot ang mga tauhan ng sindikato at mga pulis ni Mayor. Tahimik silang nagmamasid, naghahanap ng bakas ng mga nag-iiwan ng sobre. Hindi nila alam na ang pinaghahanap nila ay 3 bata at 1 unggoy. At sa maliit na silid, nakahiga sina Mario, Toti at Berto, payapang natutulog. Si Kokoy na may gising pa, nakaupo sa bintana. Nakatingin sa dilim, parang alam niyang paparating na ang panganib. Isang gabi, tahimik ang baryo at ang ihip lang ng hangin ang maririnig. Lumabas si Toti, may dalang supot ng bigas na isinalin niya mula sa isang sako na nabili nila sa palengke. Kuya, sandali lang, paalam niya kanina. Ilalagay ko lang ito sa pintuan nila Aling Rosa. Wala na sila makain, narinig ko kanina. Bilisan mo, Toti, bilin ni Mario. Baka may gumagalang tauhan ng sindikato. Tumango si Toti. Saka nagmamadaling naglakad. Ngunit sa isang madilim na eskinita, biglang sumulpot ang 3 lalaki. Malalaki ang katawan, may mga patalim sa bewang. O sino to? Ani ng isa, nakangisi. Mukhang ito na ang isa sa mga traidor na nagkakalat ng pera. Nanlaki ang mata ni Toti. Ha? Hindi, para lang to sa. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglang sinunggaban siya ng usa at hinawakan ng mahigpit. Ito na ang ebidensya, sabat ng isa pang lalaki, sabay kuha sa supot ng bigas. Kaya pala nakakakain na ng sapat ang mga taga rito. Mga batang kagaya mo ang may hawak ng pera. Hindi! Hindi yan totoo! Pilit na sigaw ni Toti, nagpupumiglas. Hindi niyo naiintindihan. Ngunit masyadong malakas ang mga lalaki. Sa isang higlap, binitbit nila siya at ipinasok sa sasakyang nakaparada sa gilid. Samantala, malapit lang doon, natanaw ni na Mario at Berto ang nangyari. Kuya! Sigaw ni Berto, nanginginig. Si Toti! Hinuli nila! Mahigpit ang hawak ni Mario sa braso ni Berto. Kita ang galit at takot sa kanyang mga mata. Berto, hindi tayo pwedeng sumugod. Masasaktan lang tayong dalawa o baka mapatay pa tayo. Habang nag-uusap sila, biglang bumaba mula sa poste si Kokoy. Tahimik itong lumapit sa kanilang dalawa, tumigil sa harap nila at tumitig kay Mario. Sandali itong kumaway ng kamay, saka tumango-tamo na para bang sinasabi, "Ako ang bahala." Napasingkap si Berto. Kuya, parang naintindihan niya tayo. Hindi agad nakasagot si Mario. Nakatitig lang kay Kokoy
na parang ngayon niya lang tunay na nakita ang tapang sa mga mata ng hayop. Hindi ito basta unggoy lang, may bigat ang kilos at tingin nito. Wari handang magsakripisyo. Dama ni Mario ang kaba, pero sabay ding sumibol ang pag-asa sa dibdib niya. Kokoy, mahina niyang bulong, ikaw na ang bahala. Sa kampo ng sindikato, iginapos si Toti sa isang upuan. Nakatutok sa kanya ang matinding ilaw habang nakapalibot ang mga tauhan. Hoy bata, malupit na sabi ng lider nilang bantay. Sabihin mo sa amin kung nasaan ang pera at alahas, huwag ka nang magpanggap. Wala akong alam, mariing sagot ni Toti. Bigas lang ang dala ko, para yon sa mga gutom na pamilya. Nagtawanan ang mga lalaki. Ang tapang mong bata ka, pero tingnan natin kung tatagal ka pa sa gutom at sakit. Sinundan ni na Mario at Berto si Kokoy sa madilim na kagubatan. Tahimik silang naglakad. Hawak-hawak ni Mario ang kamay ni Berto para hindi mahulog sa mga ugat at batong napaharang sa daan. Habang papalapit, unti-unti nilang nakita ang malalaking ilaw na nagmumula sa isang mansyon, ang kuta ng sindikato. Doon sila nagtago sa likod ng matataas na damo at nakasilip sa maliliit na butas ng bakod. Kitang-kita nila ang mga armadong lalaki na nagbabantay at ang ilang naglalakad sa loob ng bakuran. Kuya, halos maiyak si Berto. Paano kung saktan nila si Toti? Mahigpit ang hawak ni Mario sa balikat ni Berto. Makakahanap tayo ng paraan. Hindi natin siya pababayaan. Kasunod noon, mabilis na tumalon si Kokoy mula sa isang puno, papalapit sa bakod. Tumigil ito sa gilid ng dilim at biglang nagsimulang gumawa ng malalakas na ingay. Isang uri ng sigaw na hindi pa nila kailanman narinig. Uy! Sigaw ni Kokoy. Paulit-ulit at palakas, kumakalat sa buong paligid. Nagulat si Berto at napakapit kay Mario. Kuya, anong ginagawa niya? Baka marinig ng mga tauhan. Mumiti si Mario kahit may kaba sa tinig. Hindi para sa kanila ang sigaw na yan, Berto. May iba siyang tinatawag. Ilang sandali, yumanig ang lupa. Narinig nila ang malalakas na yabag mula sa gubat. Kuya, ano yun? Halos mahulog si Berto sa kinatatayuan. Mula sa bilim, lumitaw ang isang dambuhalang anino. Nang sumilip sa liwanag ng buwan, nakita nilang malinaw. Isang kapre, isang higanteng engkanto. Mapupungay ang mata at sa bibig may nakasinding tabako. Diyos ko, bulong ni Mario, nanginginig. Kokoy, yun ba ang tinawag mo? Umungol ang kapre, saka tumingin sa maniit na unggoy. Si Kokoy naman parang nagbigay ng seyas gamit ang kanyang kamay. Mga kasama natin yan, bulong ni Mario kay Berto, kahit siya mismo ay natatakot. Sa loob ng kampo, nagulat ang mga sindikato nang maramdaman ang pagyanig ng lupa. Anong nangyayari? Sigaw ng isa. Biglang bumagsak ang malaking puno sa gilid ng bakod. Tinadyakan ng kapre. Nagkagulo ang lahat. Bantayan ang bihag, utos ng lider. Ngunit bago pa sila makagalaw, sumugod si Kokoy. Ginamit ito ang bilis at liksi. Tumalon sa balikat ng isa, sinunggaban ang ulo, at saka kinagat ang tainga. Napasigaw ang lalaki at bumagsak. Unggoy lang pala, sigaw ng isa, sabay hampas ng baril. Pero mabilis na nakailag si Kokoy. Tumalon sa likod at ginamit ang buntot para itali ang braso ng kalaban. Samantala, ang kapre ay binali ang isang malaking sanga mula sa natumbang puno. Nang akmang papuputukan na siya ng mga armading lalaki, buong lakas niyang inihampas ang sama sa kanila. Nagsiliparan ang mga tauhan, natanggalan ng baril at ang iba ay nagsisigawan habang nagtatakbuhan sa takot. Kuya, ngayon na! Sigaw ni Berto. Pumasok sila sa loob ng kampo. Natanaw nila si Toti, nakagapos. Toti, sigaw ni Mario. Sagot ni Toti, nangingilid ang luha. Dito ako, agad silang lumapit. Sa tulong ng kapre na abala sa pakikipaglaban. Walang nakapansin sa kanila. Pinaikot ni Mario ang kutsilong nahulog mula sa sindikato at pinutol ang tali ni Toti. Mario, akala ko katapusan ko na. Bulong ni Toti. Nanginginig ang kamay. Hindi ka naming pababayaan. Sagot ni Mario, sabay yakap sa kanya. Si Kokoy at ang kaibigan niya tinulungan tayo.
Nagmamadali silang lumabas, ngunit hinabol sila ng isa pang tauhan. Papalapit na sana ito nang biglang lumundag si Kokoy mula sa itaas at kagatin ang braso ng lalaki. Napasigaw ito at bumagsak. "Salamat, Kokoy," sigaw ni Toti habang tumatakbo. Dumadagundong ang sigaw ng mga sindikato. "Barilin ang higante! Barilin!" Sunod-sunod ang putok ng baril, ngunit agad isinangga ng kapre ang matabang sanga na hawak niya. Tila walang epekto ang bala, at sa galit, mabilis yan inihampas ang sanga pabalik sa mga tauhan. Naggiparan ang tatlong lalaki, tumilapon hanggang bakod, sabay na pahandusay na wala ng lakas lumaban. "Tara na kuya," sigaw ni Berto, halos maiyak sa takot at saya. Nakalabas sila sa kampo habang patuloy ang labanan sa loob. Mula sa malayo, naririnig nila ang mamasigaw ng sindikato, ang putok ng baril at ang dagundong ng yabag ng kapre. Huminto sila sa gubat, hingal na hingal. "Ligtas na ba tayo?" tanong ni Toti. Hawak pa ang sugatang braso. "Oo, ligtas na tayo," sabi ni Mario. Tahimik silang tatlo, sabay-sabay na tumingin kay Kokoy at sa malayo kung saan ang kapre. "Kuya," mahinang sabi ni Berto, "hindi pala tayo nag-iisa." Ngumiti si Mario, kahit pagod at sugatan. "Oo, Berto, may mga nilalang na handang tumulong basta't ang laban natin ay para sa tama." Natawa si Toti kahit masakit ang katawan. "Grabe, hindi ko inakala na isang unggoy at isang kapre ang magiging kakampi natin." Nagkatawanan silang tatlo kahit may takot pa rin sa puso. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpatuloy silang naglakad pauwi. Hawak ang isa't isa, hawak ang pag-asa at dala ang tapang na kahit sinong sindikado o kahit sinong mayor. Hindi basta makaabuwag sa kanila. Makalipas ang ilang araw mula sa laban nila sa sindikato, nakaupo sina Mario, Toti at Berto sa loob ng kanilang maliit na bahay. Tahimik, walang nagsasalita. Tanging si Kokoy lamang ang abala sa pagkain ng saging. "Kuya," basag ni Berto sa katahimikan. "Hanggang kailan tayo magtatago? Lagi na lang tayong kinakabahan na baka hulihin tayo." Sumandal si Mario sa dingding. Hawak ang isang kahon na puno ng mga dokumento at kontratang kinuha ni Kokoy noon. "Hindi habang buhay, Berto. Kailangan ng may maniwala sa atin. Pero dapat siguradong tao na hindi tiwali." Nakatahimik si Toti, nakatitig sa papeles. "Kuya, paano kung wala talagang matinong opisyal? Paano kung lahat sila magkakasabwat?" Sablit na napaisip si Mario. Ngunit agad siyang ngumiti. "May isa akong kilala. General siya ng pulis, matagal nang lumalaban sa katiwalian. Lagi siyang pinag-uusapan ng mga tao bilang matino, hindi nabibili. Doon tayo pupunta." Nagkatinginan sina Toti at Berto. Kita sa kanilang mga mata ang kaba, ngunit may halong pag-asa. Kinabukasan, dumiretso sila sa kampo ng pulisya. Habang naglalakad papasok, mahigpit ang hawak ni Mario sa kahon. "Kuya," bulong ni Berto, "sigurado ka ba rito? Baka ipahuli lang tayo kapag nakita niyang mga bata lang tayo." Ngumiti si Mario. "Kung hindi tayo susubok, walang mangyayari. Mas mabuti ng subukan kaysa manatiling tahimik." Pagdating nila sa opisina, sinalubong sila ng usang matikas na lalaki, si General Santos. Napatigil ito nang makita ang tatlo, pawisan. At may kasama pang puting unggoy. "Anong sadya ninyo, mga bata?" tanong ng general, malamig ang boses pero may halong pag-aalala. Lumapit si Mario at marahang inilapag ang kahon sa mesa. "General, dala po naming ang katotohanan." Binuksan ng general ang kahon. Isa-isang binuklat ang mga dokumento. Listahan ng pasugalan, kontratang peke at mga hatian ng pera galing sa kidnap for ransom, ninakaw na mga alahas at iba pa. Habang nagbabasa, lalo siyang nanlalaki ang mata. "Diyos ko!" bulong niya. Kung totoo ito, hindi lang simpleng kaso ang haharapin ni na Mayor Cardo at Vice Mayor Erning. Malaking sabwatan to. Kinabahan si Toti at agad nagsalita. "General, totoo lahat yan. Hindi namin gawa-gawa. Pati ang sindikato, kasabwat nila." Tahimik lang si Berto, naninilid ang luha. "Sir, gusto lang naming matigil na ang katiwalian sa aming bayan.
Hindi na namin kayang makita ang mga bata na natutulog na walang laman ang tiyan. Kaya namin ginagawa to. Initigan sila ng general. Kita sa kanyang mga mata na nagbago ang tingin. Mula sa pagdududa, naging respeto. Mga bata, hindi biro ang hawak nyo. Pero magtiwala kayo, gagamiting po to para sa tama. Sa unang pagkakataon, may matibay tayong ebidensya laban sa mga gahaman. Napaluha si Mario. Salamat po, General. Sana kayo na ang sagot sa mga dasal ng tao. Makalipas ang 2 linggo, inihanda ng General ang isang malawakang operasyon. Daandang pulis at sundalo ang pumaligid sa mansyon ni Mayor Tardo at Vice Mayor Erning. Sa loob, nagwawala ang mayor. Anong kalokohan to? Walang makakapagpakulong sa akin. Ako ang batas dito. Ngunit dumating si General. Dala ang makapal na folder. Mayor Cardo, Vice Mayor Erning, inaaresto namin kayo sa kasong plunder, illegal gambling at pakikipagsabuatan sa sindikato. Wala kayong ebidensya, sigaw ng Vice Mayor. Ipinakita ng General ang mga dokumento. Narito lahat, mga kontratang peke, mga listahan ng pasugalan, pati mismong lagdanin nyo. Tapos na kayo. Nanlumo ang mayor, napasigaw habang dinadakip. Mga batang yon, sila ang traidor. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Isa-isang inaresto ang lahat ng kasabwat. Sa baryo, nagbunyi ang mga tao. Wala na ang sindikato, sigaw ng isang ina. Makakaina tayo ng payapa, dagdag ng isa. Lumapit ang ilan kina Mario, Toti at Berto. Salamat sa inyo mga anak. Kung hindi dahil sa tapang ninyo, talamak pa rin ang katiwalian dito sa ating bayan. Ngumiti si Mario, ngunit nakayuko. Hindi lang po kami. Kasama po namin ang kaibigan po naming unggoy. Siya ang nagdala ng ebidensya. Tumingin ang lahat kay Kokoy na nakaupo sa bubong, ngumumuya ng saging. Palakpakan ang buong baryo. Ilang araw matapos ang operasyon, ipinatawag sila ng bagong itinalagang alkalde. Sa harap ng bayan, ipinapilala ang tatlo at si Kokoy. Mga kababayan, anunsyo ng alkalde, saksi tayo na ang katotohanan, kahit mula sa mga batang lansangan, ay kayang magpabagsak ng makapangyarihan. Narito sina Mario, Toti at Berto, at ang kanilang kasamang unggoy na si Kokoy, ang mga bayani ng ating bayan. Sigawan at palakpakan ang bumalot sa plaza. Lumapit si Bertong kay Mario, halos maiyak. Kuya, bayani tayo. Ngumiti si Mario at pinisil ang balikat ni Mario. Hindi lang tayo, Berto. Lahat ng mga batang tulad natin. Sila ang dahilan kaya tayo lumaban. Ngunit isang araw, habang naglalakad sila sa gilid ng gubat, biglang huminto si Kokoy. Tumalon ito sa isang mataas na sanga at tumingin sa kanila. Kokoy, tawag ni Toti. Saan ka pupunta? Tahimik lang ito, kumaway ng kamay, saka ngumiti. At sa isang iglap, tumalon-talon palayo hanggang sa maglaho sa kakahuyan. Kuya, hikbi ni Berto. Umalis na siya. Pinunasan ni Mario ang luha ng kapatid. Hindi siya nawala, Berto. Lagi siyang nasa puso natin. At sabay-sabay silang tumingin sa mga puno, hawak ang alaala ng kanilang kaibigan. Makalipas ang ilang taon, unti-unting nagbago ang bayan. Sa ilalim ng bagong liderato, nagkaroon ng paaralan, ospital at disenteng trabaho. Wala nang batang natutulog sa bangketa. Wala nang nanay na walang pambili ng gatas. Isang araw, habang naglalakad sina Mario, Toti at Berto sa bagong tayong eskwela, narinig nila ang guro. Mga bata, wika ng guro. Lagi niyong tandaan ang alamat ng puting unggoy. Dahil sa kanya at sa 3 batang lansangan, nagbago ang ating bayan. Napangiti ang 3, nakatayo sa labas ng bintana. Kuya, bulong ni Berto. Kung nakikita ni Coco ito, siguradong matutuwa siya. Oo, sagot ni Mario. Ito ang bunga ng sakripisyo niya. Sa tulong ng naitabi nilang pera, nakapag-aral silang 3. Si Mario ay naging abogado, laging handang ipagtanggol ang mga naaapi. Si Toti ay naging accountant. Pinitiyak na malinis ang paggamit ng pondo.
Si Merto naman ay naging guro, nagtuturo sa mga batang tulad nila noon. Isang gabi, nagtipon silang tatlo sa isang bahay na pag-ari na nila. Grabe, natatawang sabi ni Toti. Naaalala ko pa dati, nag-aagawan lang tayo sa isang pandesal. Ngayon, mga profesional na tayo. Umiling si Mario, ngumiti. Huwag mong kalimutan, Toti. Hindi lang dahil sa atin ito. Dahil din ito kay Kokoy. Tahimik si Berto, nakatanaw sa bituin. Oo. Sana nandito pa siya. Isang araw, nagpasya silang mag-hiking sa bundok. Habang umaakyat, nagkukwentuhan sila tungkol sa nakaraan. Naalala niyo, sabi ni Toti, noong halos mamatay na tayo sa gutom? Oo, sagot ni Mario. Pero doon nagsimula ang lahat. Natawa si Berto. At doon din natin nakilala si Kokoy. Pagdating nila sa tuktok, huminto sila. Mula sa itaas, kita ang buong bayan. Maaliwalas, maunlad. Kuya, bulong ni Berto. Parang panaginip. Ngunit bigla silang napatigil. Sa isang sanga malapit sa kanila, may nakaupong maliit na unggoy. Puting-puti ang balahibo. Nakatitig ito sa kanila, parang nakangiti. Si Kokoy ba yon? Bulong ni Toti, nangingilid ang luha. Pero agad siyang napakunot noo. Parang mas maliit ito. Nagkatinginan sina Mario at Berto, parehong may ngiti sa labi. Hindi kumibo si Mario. Pinanood lang nila habang tumalon ito sa mga sanga, palayo. Ngunit bago tuluyang maglaho, huminto ito at kumaway ng kamay, parang nagpapaalam muli. Natahimik silang tatlo, hawak-hawak ang isa't isa. Hindi siya talaga nawala, sabi ni Mario. Hanggang may kabutihan, hanggang may pag-asa, nandyan si Kokoy. At doon, sa tuktok ng bundok, muling nabuhay ang alamat ng puting unggoy. Hindi na lamang kwento, kundi alaala ng isang tunay na kaibigan at bayani.